Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Panibagong video naman ang ating pag-uusapan at ito ay tungkol sa pinakamalakas na uri ng agimat ng tagupaypay. Paano nga ba ito makukuha at ano-ano ang taglay nitong mga may kagahong bertudis o kapangyarihan? At paano ito alagaan at palakasin kung sakali na makakuha ng ganitong sahing agimat? Disclaimer lamang po mga kagimat, ang video na ito ay para lamang sa mga naniniwala at kung hindi nyo nagustuhan ang video na ito ay pwede nyo naman na skip o huwag nyo panuurin. Respetuhin lang natin ang paniniwala ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po mga kaagimat. Agima 13 DM Babaylan 1. Ang tagupaypay na salita, ang ibig sabihin nito sa kung sa Tagalog ay tumatawag, tinatawag o pangtawag. Mayroong iba't ibang klase o uri ng sangkapagimat bilang matawag na tagupaypay. Mayroong mutya at rabongko ng tagupaypay na makukuha sa mismong punong kahoy nito. Pero may dito pa na isang pinakamalakas na sangkapagimat na pumapanguna bilang isang agimat ng tagupaypay. Kung nakapunta ka na sa gubat o talon at mayroon kang nakita na pinasahi o kakaibang dahon at sanga ng mga punong kahoy na walang tigil na gumagalaw, kahit na ito ay walang malakas na hangin. Kung sakali na makakita kayo mga kagimat ng pinasahi o kakaibang mga dahon at sanga ng mga punong kahoy na walang tigil na gumagalaw kahit na ito'y walang malakas na hangin, ito ay puntahan nyo kagad mga kagimat at inyo pong kunin. Dahil sa ito ay isang pinakamalakas na sahing agimat ng tagupaypay. Pero kaunting paalala lang mga kagimat, bago nyo kunin ang sangkap ng tagupaypay ay kailangan sambitin nyo muna ang isang pinaka-sikritong ritual nito para ito ay tuluyang susunod sa inyong aura ang kanyang may kagahong bertudis o kapangyarihan. At hindi kasaktan ng mga gabaying kanto sa paligid na nakabantay sa mutya ng tagupaypay, na nakabantay sa pinakamalakas na tagupaypay. Dahil sa paligid ng isang pinasahi na tagupaypay ay may maraming mga engkantado, diwata at maligno na nakabantay sa pinasahing tagupaypay mga kaagimat. At kung matapos ng masambit ang sikrito nitong ritual, ang gagawin lang ay maghagis lamang ng isang piso na barya sa paligid mga kagimat. Ito ay sumisimbolo ng pasasalamat o pasanag sa mga nakabantay o mga nakagabay ng mga engkanto sa paligid mga kagimat. Ituro ko dito ang ritual mga kagimat at pwede nyo ito magamit kung sakali na may makita kayo na isang pinasahi o kakaibang mga dahon at sanga ng punong kahoy na walang tigil na gumagalaw kahit na walang may malakas na hangin sa paligid. Sambitin lamang yan ang ritual ng isang beses at pagkatapos ay umihip sa hangin ng pakrus. So ito po ang ritual mga kagimat. Hiyuram amirim baylan surugnon, hawim isim ak amiram, ingkanto dias amas igusum, igusum agla agla, misom trispi karus, og mitom, kromisom salbami amamiyum diyum. So yan po ang ritual mga kagimat. Isulat nyo lang po yan sa inyong libreta o sa malinis na papel para kung ito ay inyong kailanganin na gamitin ay makakatulong po yan mga kagimat kung sakali na makakita kayo ng ganyang sangkap.
Sa amin na mga babaylan unom, nang makuha namin itong sangkap na pinasahing tagupaypay, siya ay walang tigil na gumagalaw. Pero nang mapitas at nahawakan na namin ang sangkap, ito ay tumigil sa paggalaw mga kagimat. At ang aura nito ay umiinit sa palad. Ibig sabihin, ito ay sinyalis na buhi o buhay at malakas ang taglay niyang may kagahong bertudis o kapangyarihan. Ang sangkapagimat ng tagupaypay ay kilala na pinakamalakas at pinakamabisa din sa pampaswerte pangkalahatan. Pampaswerte sa kahit anong uri ng mga negosyo. Basta ito ay nasa mabuti, ikay kanyang gagabayan ito na maabot ang tagumpay. Pampaswerte sa buhay at kabuhayan, pampaswerte sa ating trabaho. At ang sangkap na ito ay magagamit din sa panglumay o panggayuma. Pwede din ito na ilagay sa loob na buti ng perfume para sa panggayuma na gahong bertudis. Kung sakali na ilagay ang sangkapagimat sa loob ng perfume kapag umalis sa inyong bahay at kung may pupuntahan ng mga transaksyon o may nais kang liligawan na aura, ay sa loob pa lang ng inyong bahay ay spray o ihaplas lamang ang sangkap ng perfume na may agimat ng tagupaypay para sa malakas na panggayuma, panghalina at pangakit mga kagimat. Nagpapalambot din ito ng mga matitigas na kalooban. May taglay din na proteksyon at depensa sa ating katawan, pangontra sa mga itimang mayka, nagpapalusaw ng mga negatibong enerhiya. Tungkol naman sa pampalakas nito ay pahiran lamang ng Divine Oil Aura Babaylan Uno mga kagimat. At kung sakali na wala kayong Divine Oil Aura, ang gagawin nyo lang mga kagimat ay kumuha kayo ng niyog na gawing lana. Pero ang niyog na gagawin yung lana ay dapat na sinyalan. Ang sinyalan ng niyog bao ay pwedeng walang mata, isang mata at isang bibig ng bao niyog mga kagimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahong at ibuhos ang swerteng bugna.